Isang nakabibinging tunog ng nababasagin ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Natigilan si Jaya, nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga, habang nakatitig siya sa mga piraso ng porselana na nagkalat sa makinang na marmol na sahig. Hindi ito isang ordinaryong florera. Ito ang antigo at napakahalagang banga na unang ibinilin sa kanya ni Manang Lorna, ang mayordoma, na huwag niyang gagalawin. Tapos na ang lahat. Ito pa lang ang unang araw niya. Ang unang araw ng pag-asang sana ay magiging simula ng katuparan ng mga pangarap niya para sa kanyang pamilya. Ang perang kikitain niya dito, ang pambayad sa operasyon ng kanyang inang may sakit, ang ipadadala niya buwan-buwan, ang gagastusin sa pag-aaral ng kanyang mga nakababatang kapatid. Ngayon, ang lahat ng yon ay kasing durog na ng mga piraso ng porselanang nasa paanan niya. Anong nangyari dito? Isang nanginginig na boses ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Si Manang Lorna, namumutla ang muka at nanlalaki ang mga mata sa takot. Hindi sa kanya, kundi para sa kanya. Manang, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Halos pabulong na sabi ni Jaya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi nakasagot si Manang Lorna. Sa halip, ang mga mata nito ay napako sa may binti ng engrandeng hagdanan. Isang anino ang unti-unting nabubuo doon. Isang matangkad at makisig na anino na nagpapadilim sa buong paligid. Naramdaman ni Jaya ang biglaang paglamig ng hangin. Bawat bulong-bulungan ng ibang mga kasambahay ay biglang natigil. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabibigat at dahan-dahang mga yapak ng mamahaling sapatos na katad na papalapit sa kanila. At pagkatapos ay nakita niya ito, ang demonyo ng mansyon, ang kinatatakutang si Senorito Cyrus Salvacion. Hindi maikakaila ang angkin nitong kakisigan. Perpekto ang pagkakaayos ng mamahalin nitong damit. At ang bawat hibla ng buhok nito ay nasa tamang lugar. Ngunit ang lahat ng yon ay nababaliwala dahil sa mga matang taglay niya. Mga matang walang emosyon, matalim, at kasing lamig ng yelo. Ang mga matang yon ay hindi tumingin sa kanya. Dumiretso ito sa nagkawatak-watak na banga sa sahig. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan ang lumipas bago dahan-dahan itong nag-angat ng tingin at ipinako sa kanya. Sino ka? Ang tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim ng kalamigan na yon ay mayroong bagsik na nagpanginig sa kaluluwa ni Jaya. Siya po si Jaya, sir. Ang bago pong katulong. Nanginginig na sagot ni Manang Lorna para sa kanya. Hindi inalis ni Cyrus ang tingin kay Jaya. Hindi ang pangalan mo ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko ay kung sino ka para sirain ang isang bagay na hindi mo kayang bayaran kahit magtrabaho ka pa sa 10 buhay mo. Bawat salita ay parang sampal. Walang pagtaas ng boses, ngunit puno ng paghamak at pangmamaliit. Sir, pasensya na po talaga. Aksidente lang po ang lahat, sabi ni Jaya habang pinipigilan ang paghikbi. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Cyrus. Aksidente? Sa lugar na ito, walang lugar para sa mga aksidente. Walang lugar para sa mga palpak na tulad mo. Lumapit ito ng isang hakbang. Naramdaman ni Jaya ang pag-urong ng kanyang dila. Ang tangkad nito ay tila isang tore na handang bumagsak sa kanya anumang oras. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Tanong ulit nito. Ang boses ay mas mababa at mas nakakatakot. Ang halaga niyan ay sapat na para bilhin ang buong baryo kung saan ka man nanggaling. Sapat na para pakainin ang buong angkan mo habang buhay. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Jaya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang mga salita ni Cyrus ay tumagos, hindi lang sa kanyang tainga, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Umalis ka sa pamamahay ko
Malamig na utos ni Cyrus bago ito tumalikod na para bang isa lamang siyang basura na nakakalat sa kanyang harapan. Ngunit bago pa man siya makahakbang, huminto ito. Hindi ito lumingon. Pero bago yan, dagdag nito, lilinisin mo ang bawat piraso niyan gamit ang mga kamay mo. At ang halaga niyan ay ibabawas ko sa magiging sahod mo. Tignan natin kung aabutin ka pa ng umaga dito. Gumuho ang mundo ni Jaya. Pagkatapos ng ilang oras, natagpuan niya ang sarili sa loob ng maliit at simpleng silid para sa mga katulong. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod habang paulit-ulit na binabasa ang sulat mula sa kanyang ina. Nakasulat doon ang kanilang pag-asa, ang kanilang pasasalamat, at ang kanilang pagmamahal. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Paano na sila? Paano na ang pangako niya? Isang malakas na katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Bumukas ito at iniluwa ang walang emosyong mukha ni Senyorito Cyrus. May inihagis ito sa sahig na isang makapal na libro. Mga patakaran ng bahay na ito. Sabi nito, basahin mo, isaulo mo, at kung may labagin ka kahit isa lang. Tumigil ito at tinitigan siya ng may pagbabanta. Habang buhay mong pagbabayaran, nasa loob ng kanyang malawak at tahimik na opisina, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanyang mga kasambahay, ibinagsak ni Cyrus ang sarili sa kanyang mamahaling leather na upuan. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang inis na nag-aalab pa rin sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ang nabasag na banga ang dahilan. Ito ay ang mga mata ng babaeng iyon. Ang mga mata ni Jaya, puno ng takot ngunit sa ilalim niyon, may nakita siyang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang bagay na kinamumuhian niya. Kadalisayan, inosente. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Sa ilalim ng mga papeles, may isang nakatagong litrato. Dinampot niya ito. Isang larawan niya kasama ang isang napakagandang babae. Pareho silang nakangiti ng malapad. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-ibig. Si Cassandra, ang kanyang dating kasintahan. Ang ngiti sa kanyang labi sa litratong yon ay tila isang insulto ngayon. Isang paalala ng kanyang katangahan. Madiin niyang kinuyom ang kanyang kamao. Ang alaala ng kataksilan ay sariwa pa rin na parang isang bukas na sugat. Si Cassandra, na may parehong inosenteng mga mata tulad ng katulong na yon, ang nagkanulo sa kanya. Nakipagsabwatan ito sa pinakamalaki niyang katunggali-isan na negosyo. Ninakaw ang isang napakahalagang proyekto at halos magpabagsak sa kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at ng kanyang kinabukasan ay ang mismong sumaksak sa kanya ng patalikod. Sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang litrato pabalik sa drawer at isinara ito ng malakas. Hinding-hindi na siya magpapalinlang muli. Itinuon niya ang kanyang pansin sa monitor ng security camera sa kanyang mesa. Sa isang pag-click, lumitaw sa screen ang imahe mula sa pasilyo sa labas ng silid ng mga katulong. At nandoon si Jaya, nakaluhod. Pinupulot ang bawat maliliit na piraso ng nabasag na banga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pinanood niya ito. Pinanood niya kung paano nito maingat na inilalagay ang bawat piraso sa isang dustpan. Pinanood niya ang pagtulo ng mga luha nito sa sahig na marmol. Isang kakaibang kirot ang dumaan sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Awa? Hindi imposible. Ang awa ay para sa mahihina. Marahil ay isa lamang itong mahusay na pag-arte. Ang mga babaeng tulad nila, iyon ang kanilang sandata. Ginagamit nila ang kanilang mga luha at ang kanilang kahinaan upang makakuha ng simpatiya, upang makuha ang gusto nila. Tama. Isa lamang siyang manggagamit tulad ni Cassandra. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng intercom. Manang Lorna, pumunta ka sa opisina ko. Ilang sandali lang ay pumasok na ang mayordoma. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Sir Cyrus,
ang bagong katulong. Simula niya, ang kanyang boses ay walang bakas ng anumang emosyon. Dahil mukhang marami siyang libreng oras para maging pabaya, bigyan mo siya ng gagawin. Tumingin siya sa malaking library na katabi ng kanyang opisina. Puno ito ng libu-libong libro ng kanyang yumaong ama na hindi na naayos mula nang ito ay pumanaw. Ipaayos mo sa kanya ang buong library, bawat libro, nakaayos-ayon sa alpabeto ng may akda. Nanlaki ang mga mata ni Manang Lorna. Pero sir, aabutin po iyan ng linggo. Gusto kong matapos iyan, pagputol ni Cyrus, bago sumikat ang araw. Ang gulat sa mukha ni Manang Lorna ay napalitan ng tahimik na pagsuko. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo. Tumango na lamang ito at akmang aalis na. Manang, muling tawag ni Cyrus. Huminto ito at lumingon. Tingnan natin kung gaano siya katagal. Sabi niya, isang malamig na kislap ang gumuhit sa kanyang mga mata. Pare-pareho lang sila. Ang amoy ng mga lumang papel at alikabok. Ang tanging kasama ni Jaya sa malawak na library. 3:00 na ng madaling araw. Ang kanyang likod ay tila pinupukpok ng martilyo sa sakit at ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa antok at pagod. Ilang libong libro pa ang kailangan niyang ayusin. Isang imposibleng gawain. Alam niya iyon. Ginawa ito ni Senorito Cyrus para parusahan siya, para paalisin siya. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pagsuko, inilalabas niya ang kupas na litrato ng kanyang pamilya mula sa kanyang bulsa, ang ngiti ng kanyang ina, ang pag-asa sa mga mata ng kanyang mga kapatid. Para sa kanila, kakayanin niya. Para sa kanila, lalunukin niya ang lahat ng pagmamalupit. Hahakbang na sana siya para abutin ang isa pang libro ng isang nakatutulig na tunog ng humaharurot na gulong ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatigil si Jaya. Hindi yon normal. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking bintanang salamin ng library na nakatanaw sa gate ng mansyon. Ang nakita niya ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang itim na kotse ni Senorito Cyrus ay nakahinto, pero hindi sa tamang paradahan. Isang itim na van na walang plaka ang nakaharang dito. May mga lalaking nakamaskara at armado ng baril ang saplitang hinihila palabas ang driver. At sa loob ng kotse, sa backseat, nakita niya ang anino ni Cyrus. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Takot. Purong takot ang unang gumapang sa kanya. Dapat siyang magtago. Dapat siyang tumawag ng tulong. Ngunit habang pinapanood niya ang isa sa mga lalaki na basagin ang bintana ng kotse ni Cyrus at itutok ang baril dito, isang bagay na mas malakas kaysa sa takot ang umapaw sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano yon. Galit? Pag-aalala? O simpleng pakiramdam na mali ang lahat ng ito? Ang lalaking ito, kahit gaano pa kasama ang ugali, ay hindi karapat-dapat mamatay ng ganito. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya palabas ng library. Ang kanyang mga tsinelas ay lumilikha ng ingay sa tahimik na pasilyo. Hindi siya dumaan sa pangunahing pinto. Dumiretso siya sa pinto sa gilid na patungo sa hardin. Ang puso niya ay kumakaripas sa kanyang dibdib. Nilibot niya ang kanyang mga mata, naghahanap ng kahit anong pwedeng gamitin. Isang pala? Masyadong mabigat. Isang paso? Masyadong mabasagin. At pagkatapos ay nakita niya ito. Isang makapal na sanga ng puno na naiwan ng hardinero malapit sa mga halaman. Hindi ito perpekto, pero sapat na. Pinulot niya ito. Naramdaman niya ang bigat at gaspang nito sa kanyang nanginginig na mga kamay. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo palayo, na magtago sa ilalim ng kama. Ngunit ang imahe ng baril na nakatutok kay Cyrus ay bumabalik sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata sa isang sandali at pagkatapos ay tumakbo. Tumakbo siya ng walang ingay hanggat kaya niya, gamit ang dilim ng mga halaman bilang kanyang kanlungan. Ang mga lalaki ay nakatalikod sa kanya. Ang kanilang buong atensyon
ay nakatuon sa pagpuwersa kay Cyrus na lumabas ng kotse. "Labas na, senyorito! O gusto mong pasabugin namin ang ulo mo dito mismo?" Sigaw ng isa. Ito na ang pagkakataon niya. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang pagod na katawan, itinaas ni Jaya ang sanga ng puno at buong puwersang ipinalo sa likod ng lalaking pinakamalapit sa kanya. Ang lalaking may hawak na baril. Isang malakas na blag ang umalingaw-ngaw. Natigilan ng lahat. Ang lalaking tinamaan niya ay napasuray pasulong. Nabitawan ng baril sa gulat at sakit. Ang biglaang kaguluhan na nilikha niya ay sapat na para sa security team ng mansyon na naalarma ng ingay na makita kung ano ang nangyayari. "Freeze! Security!" Isang sigaw ang maririnig mula sa gate. Ang mga kidnapper ay nataranta. Ang kanilang perpektong plano ay nasira ng isang hindi inaasahang katulong. Ngunit ang kanilang gulat ay mabilis na napalitan ng galit. Ang isa sa mga lalaki ay lumingon at nakita si Jaya. Nakatayo roon, hawak pa rin ang sanga. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot sa sarili niyang ginawa. "Hayop ka!" Sigaw ng lalaki. Sa isang mabilis na kilos, itinulak siya nito ng buong lakas. Tumalsik si Jaya. Naramdaman niya ang matigas na pagtama ng kanyang ulo sa sementadong daanan. Ang mundo ay umikot. Ang mga sigawan ay tila nagmumula sa ilalim ng tubig. Nagdilim ang kanyang paningin. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang huling nakita niya ay ang gulat at hindi makapaniwalang mga mata ni Cyrus na nakatitig sa kanya mula sa loob ng kotse. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa gabi. Sinundan iyon ng mas marami pang sigawan, mga yabag na nagtatakbuhan at ang tunog ng papalapit na mga sirena. Nang humupa ang kaguluhan at lumingon si Cyrus sa lugar kung saan bumagsak ang dalaga, wala na si Jaya. Naglaho na siya na parang bula. "Model, sige. Itutuloy ko." Nakita niya kung paano nito buong lakas na itinaas ang sanga at ipinalo sa armadong lalaki. Nakita niya ang sandali ng pag-aalinlangan sa mga mata ng mga kidnapper, ang sandaling nagligtas sa kanyang buhay. At nakita niya ang malupit na pagtulak, ang pagbagsak ng kanyang ulo sa semento. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Cyrus sa kanyang mamahaling mesa. Isang bagay na mainit at masakit ang gumapang sa kanyang dibdib. Pagsisisi. Bakit niya ginawa iyon? Bakit niya ito pinahirapan? Anong klase siyang tao? Ang babaeng tinrato niya na parang basura ay ang tanging taong sumubok na iligtas siya, habang ang mga armadong security guard niya ay nag-atubili sa unang sandali. Hindi na siya makapaghintay. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at lumabas ng mansyon. Hindi pinapansin ang mga tawag ni Manang Lorna. Mag-isa siyang maghahanap. Nagmaneho siya ng walang direksyon sa loob ng halos 2 oras. Ang bawat anino sa gilid ng daan ay tila si Jaya. Ang bawat babaeng may mahabang buhok ay nagpapatigil sa kanya. Ngunit wala. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. "Hello?" Sagot niya agad. "Sino po to?" Tanong ng isang matandang boses sa kabilang linya. "May-ari po ba kayo ng cellphone na to? Nakita po kasi ng apo ko sa tabi ng isang babaeng walang malay malapit sa amin. Dinala namin siya dito sa Barangay Health Center." Hindi na nag-aksaya ng segundo si Cyrus. Hiningi niya ang address at pinaharurot ang kotse na parang wala nang bukas. Ang Barangay Health Center ay isang maliit at halos sira-sirang gusali sa isang sulok ng Maynila na hindi niya alam na nag-e-exist. Pumasok siya at agad na naamoy ang pinaghalong gamot at kahirapan. At doon, sa isang makitid na kama, sa dulo ng silid, nakita niya si Jaya. Namumutla ang kanyang mukha at may isang malinis, ngunit lumang benda ang nakabalot sa kanyang noo. Natutulog ito, ngunit ang kanyang paghinga ay mababaw. Mukhang mas maliit siya at mas marupok sa ilalim ng manipis na kumot. Lumapit si Cyrus. Ang bawat hakbang
ay tila napakabigat. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. "Kayo po ba ang kamag-anak niya, sir?" tanong nito. "Ako po ang tumawag. Ayaw niya po sanang magpadala dito. Gusto na daw umuwi. Pero pinilit namin. Mukhang malakas ang pagkakabagok niya." "Salamat po," sabi lang ni Cyrus. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Jaya. Umupo siya sa isang upuang plastik sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang mukha ng dalaga. Ngayon niya lang napansin ang mahahabang pilik mata nito, ang hugis ng kanyang mga labi. Ngayon niya lang siya nakita bilang isang tao, hindi bilang isang katulong na pwede niyang pagbuntunan ng kanyang mga multo ng nakaraan. Naramdaman niya ang unti-unting paggalaw nito. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Sa una, ang mga ito ay malabo. Sinusubukang alamin kung nasaan siya. At pagkatapos ay napako ang tingin nito sa kanya. Nakita ni Cyrus ang muling paglitaw ng takot sa mga mata nito. Ang parehong takot na nakita niya noong unang araw. Sinubukan nitong bumangon at umatras palayo sa kanya sa makitid na kama. "Senyorito," halos pabulong na sabi nito. Ang boses ay puno ng pangamba. "Patawad po. Huwag niyo po akong sasaktan." Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Cyrus na parang libu-libong karayom. Ang babaeng nagligtas sa kanya ay mas takot pa sa kanya kaysa sa mga armadong lalaki. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng electric fan na umuugong sa sulok. Para kay Jaya, ang presensya ni Cyrus sa maliit na silid na yon ay mas nakakakaba kaysa sa mga kidnapper. Inaasahan niya ang sigaw, ang mga mura, ang pagsisisi kung bakit siya nangingialam. Ngunit wala sa mga yon ang dumating. Sa halip, isang bagay na hindi niya inaasahan ang ginawa ni Cyrus. Dahan-dahan itong tumayo at sa isang maingat na kilos na tila takot na mababasag siya, marahan itong inayos ang kumot na dumulas sa kanyang balikat. "Huwag kang gumalaw," sabi ni Cyrus. Ang boses nito ay iba. Wala na ang lamig, wala na ang bagsik. Napalitan iyon ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. "Tatawag ako ng doktor." Bago pa man makasagot si Jaya, tumalikod na ito at mabilis na lumabas. Pagkalipas ng wala pang isang oras, hindi isang ordinaryong doktor ang dumating, kundi isang ambulansya mula sa isa sa pinakamahal na ospital sa Maynila. Nagulat ang mga staff ng health center nang buhatin si Jaya papasok sa ambulansya na may kasamang 2 nurse. Si Cyrus ay sumunod sa sarili niyang kotse. Pagdating nila sa mansyon, ang buong sambahayan ay nagulantang. Mula sa mga hardinero hanggang sa mga kusinera, lahat ay napatigil sa kanilang ginagawa nang makita nila ang kanilang demonyong amo na maingat na nag-aabang sa pagbaba ni Jaya mula sa ambulansya. At ang sumunod na eksena ang tuluyang nagpatigil sa mundo ng Mansyon Salvacion. "Kaya ko na po, sir," mahinang sabi ni Jaya, sinusubukang tumayo ng tuwid. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Cyrus. Sa isang iglap, marahan itong isinukbit ang isang braso sa ilalim ng kanyang mga tuhod at ang isa pa sa kanyang likod. Binuhat siya nito. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga kasambahay. Si Manang Lorna ay napahawak sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa nakikita. Dinala siya ni Cyrus pataas sa ingrandeng hagdanan, nilagpasan ang pasilyo patungo sa silideng ng mga katulong at dinala siya sa isa sa mga guest room. Isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Maingat siyang inihiga nito sa malambot na kama. "Magpahinga ka," utos nito. Bago tumalikod at isara ang pinto, iniwan si Jayang tulala at litong-lito. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Si Cyrus mismo ang nagdadala ng kanyang pagkain. Hindi na ito ang mga tirang pagkain na karaniwang kinakain ng mga katulong, kundi ang parehong masasarap na putahe na inihahain sa kanyang mesa. Isang hapon, habang sinusubukan niyang umupo, pumasok si Cyrus
Dala ang isang tray ng mainit na lugaw. Dahan-dahan lang, sabi nito. Inilapag ang tray sa tabi niya. Salamat po, sir. Pero kaya ko na po. Nahihiyang sabi ni Jaya. Hindi ito sumagot. Kinuha nito ang kutsara, sumandok ng lugaw, hinipan ito ng bahagya at dahan-dahang itinaas patungo sa kanyang bibig. Natigilan si Jaya. Ang puso niya ay biglang nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang amo niyang kinatatakutan ng lahat ay susubuan siya ng lugaw. Nahihiyaman, binuksan niya ang kanyang bibig. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa malapitang distansya, nakita niya ang maliliit na guhit ng pagod sa paligid ng mga mata nito. Nakita niya ang isang bagay na mas malalim doon, isang bagay na malambot at nagsisisi. Isang araw, habang pinapalitan nito ang benda sa kanyang noo, ang kanilang mga kamay ay aksidenteng nagdikit. Isang kuryente ang tila dumaloy mula sa balat nito patungo sa kanya. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay namumula. Nakita niya ang isang bahagyang pagkagulat din sa mga mata ni Cyrus bago ito mabilis na umiwas ng tingin. Ang yelo sa paligid ng puso ni Senyorito Cyrus ay unti-unti nang natutunaw. At si Jaya sa unang pagkakataon ay nakakaramdam ng isang bagay na higit pa sa takot para sa kanyang amo. Isang bagay na mainit at kumikiliti. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ng reyna ng mansyon. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Cyrus sa hardin, pumasok sa eksena ang isang eleganteng babae na may tindig ng isang general. Si Doña Eleanor Salvacion, ang ina ni Cyrus. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng kay Cyrus noon, ay sinuri si Jaya mula ulo hanggang paa, na puno ng pagdududa at hindi maitatagong pagkamuhi. Cyrus, anak! Sabi nito. Ang boses ay matamis ngunit may bahid ng lason. Ano ang ginagawa ng katulong na ito dito? Hindi ba dapat siya ay nasa kanyang kwarto? Bago pa man makasagot si Jaya, nagsalita si Cyrus. Siya ay panauhin ko, mama, at nagpapagaling siya. Ngumiti si Doña Eleanor. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Jaya. Salamat sa ginawa mo para sa anak ko, iha, sabi nito. Pero huwag mong isipin na ang isang gabi ng katapangan ay magpapabago sa kung sino ka. Pagkaalis ni Cyrus para sagutin ang isang tawag, humarap ulit si Doang Eleanor kay Jaya. Ang nangiti ay tuluyan ng naglaho. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo. Bulong nito. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Pero sinisigurado ko sa'yo, matatapos din yan. Ang mga salita ni Doña Eleanor ay tumatak sa isipan ni Jaya na parang isang malamig na anino. Ngunit ang init ng atensyon ni Cyrus ay mas malakas. Araw-araw, ang pader na nakapalibot sa puso ng binata ay unti-unting gumuho. At sa mga guho niyon, isang bagay na maganda ang nagsimulang tumubo. Hindi na niya ito tinatawag na hoy o ikaw. Tinatawag na siya nito sa kanyang pangalan, Jaya. Ang simpleng pagbigkas niya sa kanyang pangalan ay nagpapadala ng kakaibang kilig sa kanyang buong katawan. Isang gabi, nakita siya ni Cyrus na tahimik na nakaupo sa hardin, nakatingin sa buwan. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Malalim ang iniisip mo? Sabi nito, hindi bilang isang tanong, kundi isang pahayag. Napayuko si Jaya. Naalala ko lang po ang pamilya ko sa probinsya. Hindi nagsalita si Cyrus sa loob ng ilang sandali. Pinagmasdan lang niya ang dalaga. Kailangan ba ng nanay mo ng operasyon? Nagulat si Jaya. Paano niya nalaman? Narinig ko sa usapan ninyo ni Manang Lorna noon. Pag-amin ni Cyrus, isang bahagyang hiya ang gumuhit sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Napatingin si Jaya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pasasalamat. Sir, Cyrus, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi nito. Ang kanyang boses ay mas malambing na ngayon.
Cyrus na lang. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam ni Jaya na ang nararamdaman niya para sa lalaking ito ay hindi na simpleng utang na loob. Ang pagbabagong ito ay lalong nagpainit sa ulo ni Doña Eleanor. Isang araw, sa harap ng hapagkainan, sinadya niyang ipahiya si Jaya. "Alam mo, Jaya," sabi ng matanda abang umiinom ng alak. "May dati ring kasintahan si Cyrus. Maganda, mayaman, edukada. Bagay na bagay sa pamilya namin. Pero kahit ganoon na, nagawa pa rin siyang lokohin. Paano pa kaya ang isang tulad mo?" Bago pa man makasagot si Jaya, ibinagsak ni Cyrus ang kanyang kubyerto sa mesa. "Mama, tama na," marin niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Isang galit na ngayon ay nakadirekta sa sarili niyang ina para ipagtanggol si Jaya. Huwag na huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Iyon ang unang pagkakataon na sinagot ni Cyrus ang kanyang ina at ginawa niya yon para sa kanya. Kinabukasan, kinailangan ni Cyrus na umalis para sa isang importanteng business trip sa Cebu. Ito ang unang pagkakataon na magkakahiwalay sila mula nung insidente. "Mag-iingat ka," sabi ni Jaya habang inihahatid niya ito sa pinto. Ngumiti si Cyrus, isang tunay na ngiti na nagpaliwanag sa buo nitong mukha. "Ikaw din. Babalik ako kaagad." Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya ay tila may sinasabing higit pa sa simpleng mga salita. Nakita ni Doña Eleanor ang lahat at alam niyang ito na ang perpektong pagkakataon. Habang si Jaya ay naglilinis sa library, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang kanyang kalbaryo, pumasok si Doña Eleanor. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may malamig na determinasyon. "Umupo ka, Jaya," sabi nito. Itinuturo ang isang silya sa harap ng isang maliit na mesa. Kinakabahang sumunod si Jaya. Inilabas ni Doña Eleanor ang kanyang checkbook at isang mamahaling pluma. Isinulat niya ang petsa, ngunit iniwan niyang blanko ang espasyo para sa pangalan at halaga. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Ang blankong tseke ay tila may sariling bigat, tila nang aakit at nanunuya. "Mahal mo ba talaga ang anak ko?" Diretsong tanong ni Doña Eleanor. "Opo," sagot ni Jaya, buong katapatan. "Kung ganoon, palayain mo siya," sabi ng matanda. "Ang isang tulad mo ay pabigat lang sa kanya, isang kahihiyan sa pangalan ng pamilya namin. Hahadlangan mo lang ang kanyang kinabukasan." Tinitigan ni Doña Eleanor ang tseke at pagkatapos ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Jaya. "Punan mo yan," sabi niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. "Isulat mo ang kahit anong halaga na gusto mo. 10 milyon, 20 milyon, kahit magkano. Iyan ang kabayaran para sa paglaho mo sa buhay ng anak ko, habang buhay." Nakatitig si Jaya sa blankong tseke. Ang puting papel na yon ay kumakatawan sa lahat ng hindi niya kailanman pinangarap na magkaroon. Isang halaga na kayang bumili ng bagong bahay para sa kanyang pamilya, kayang pag-aralin ng kanyang mga kapatid sa pinakamagandang eskwelahan, at kayang tiyakin na hindi na muling magugutom ang kanyang ina. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga problema. Ang katuparan ng mga pangarap na siyang dahilan kung bakit siya napunta sa Maynila. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin mula sa tseke patungo sa mga mata ni Doña Eleanor. Ang matanda ay nakatingin sa kanya nang may pag-asa. Umaasang makikita nito ang kasakiman, ang pag-aalinlangan. Umaasang mapapatunayan nitong tama ang kanyang hinala mula pa sa simula, na si Jaya ay tulad lang ng lahat, na ang bawat tao ay may presyo. Ngunit hindi iyon ang nakita ni Doña Eleanor sa mga mata ni Jaya. "Mahal ko po ang anak ninyo," ulit ni Jaya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. "Mahal ko po si Cyrus." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Doña Eleanor. "Pag-ibig?"
Huwag kang magpatawa, bata. Ang pag-ibig ay hindi nakakain. Hindi nito kayang gamutin ang sakit ng ina mo. Ang mga salitang yon ay tumama. Ngunit hindi iyon nakasira sa determinasyon ni Jaya. Sa wakas, naintindihan na niya. Naintindihan niya ang bagay na kailangan niya. Hindi lang ang bagay na gusto niya. Kailangan niyang igalang ang sarili niya. Kailangan niyang maniwala na karapat-dapat siya sa kaligayahan. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke mula sa mesa. Ang mga mata ni Doña Eleanor ay kumislap sa tagumpay. Inabot din niya ang pluma, ngunit hindi niya ito sinulatan. Sa halip, sa harap ng naguguluhang mukha ni Doña Eleanor, pinunit niya ang tseke sa gitna. At pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa ang piraso ng papel na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay naging maliliit na konfeti na lamang. Ibinagsak niya ang mga piraso sa makintab na mesa. Ang pagmamahal ko po kay Cyrus, sabi ni Jaya, tumatayo ng may dignidad na hindi niya alam. Nataglay niya pala ay isang bagay na hinding-hindi kayang bilhin ng pera ninyo. Ang mukha ni Doña Eleanor ay namula sa galit at kahihiyan. Ang kanyang inaasahang tagumpay ay naging isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Tumayo ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Wala kang modo, sigaw nito. At isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jaya. Hindi kumilos si Jaya. Tinanggap niya ito hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang taong alam na ang panalo. Magsisisi ka sa ginawa mong ito, banta ni Doña Eleanor. Ang boses ay nanginginig. Gagawin ko ang lahat para sirain ka. Tumalikod ang matanda at mabilis na lumabas ng library. Iniwan si Jayang mag-isa, kasama ang mga piraso ng punit na tseke. Hinawakan niya ang kanyang namumulang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa biglaang pag-agos ng lakas ng loob sa kanyang buong katawan. Kinagabihan, habang siya ay nag-iisa sa kanyang silid, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Sa ilalim ng mensahe, mayroong isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo, kung saan siya ay nakatayo sa hardin. Kuha ito kanina lang. Nanlamig ang buo niyang katawan. May nagmamasid sa kanya. Ang banta ni Doña Eleanor ay hindi lang pala mga salita. Habang pinoproseso pa niya ang takot, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, isang pamilyar na muka ang sumalubong sa kanya, isang mukhang hindi niya inaasahang makita. Marco? Gulat niyang tanong. Ang kanyang pinsan na si Marco, ang taong tumulong sa kanya na makahanap ng trabaho dito sa Maynila, ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Jaya! Nabalitaan ko ang nangyaring kidnapping. Okay ka lang ba? Sabi nito. Nag-alala ako para sa'yo kaya dinalaw kita. Kung may kailangan ka, nandito lang ako para tulungan ka. Pagbalik ni Cyrus mula sa Cebu, ang una niyang hinanap ay si Jaya. May dala siyang isang maliit na kahon, naglalaman ng isang simpleng kwintas na may palawit na hugis bituin. Isang bagay na binili niya, hindi dahil sa halaga, kundi dahil naalala niya si Jaya noong nakita niya ito. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang malamig na katahimikan ni Manang Lorna at ang mga nag-aalalang tingin ng ibang kasambahay. Mula kay Manang Lorna niya narinig ang lahat, ang pag-aalok ng tseke, ang matapang na pagtanggi ni Jaya at ang sampal na natamo nito mula kay Doña Eleanor. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang ulo. Hinarap niya ang kanyang ina sa unang pagkakataon, hindi bilang isang anak na masunurin, kundi bilang isang lalaking ipinaglalaban ang babaeng mahal niya. Ang kanilang pagtatalo ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Gabi na nang mahanap niya si Jaya sa hardin, sa parehong lugar kung saan sila huling nag-usap. Tahimik itong nakaupo, yakap ang sarili. Jaya! Tawag niya. Lumingon ito
At sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakita ni Cyrus ang namumulang marka ng kamay sa pisngi nito. Isang matinding kirot ng pagsisisi at galit ang tumama sa kanya. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang boses ay puno ng sakit. "Patawad sa ginawa ng nanay ko." Umiling si Jaya. "Wala po yun, Cyrus." "Hindi," mariin niyang sabi. Lumapit siya at marahang hinawakan ang pisngi nito. Hindi tama ang ginawa niya. Tinitigan niya ito sa mata at sa sandaling iyon, ang lahat ng pader, lahat ng takot, lahat ng multo ng nakaraan ay gumuho. "Jaya," bulong niya. "Hindi ko alam kung paano o kailan nagsimula pero..." Huminga siya ng malalim. "Mahal kita." Ang tatlong salitang yon ay nagbitin sa hangin, mas maliwanag kaysa sa buwan sa itaas nila. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Jaya na sinundan ng mga luhang nagsimulang mamuo, ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan. "Mahal din kita, Cyrus," sagot nito. Sa wakas, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Marahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan ito. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagsisisi at isang pangako ng bagong simula. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian. Kinabukasan, habang abala si Cyrus sa pag-aayos ng sorpresa para kay Jaya, tumawag ang kanyang pribadong investigador na inatasan niyang alamin kung sino talaga ang nasa likod ng kidnapping. "Sir, may nakuha na kaming impormasyon," sabi ng investigador sa kabilang linya. "Ang van na ginamit ay natuntun namin sa isang talyer. Ayon sa may-ari, inupahan ito ng isang lalaking may malaking pagkakautang sa sugal. Ang pangalan niya ay Marco Reyes." Natigilan si Cyrus. "Marco, saan niya narinig ang pangalang iyon?" "May koneksyon din siya sa dati ninyong kasintahan, si Cassandra," dagdag ng investigador. "May mga tawag sila sa isa't isa ilang araw bago ang insidente." Cassandra. Ang pangalan ay parang laso na muling kumalat sa kanyang sistema. At pagkatapos, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Naalala niya. Marco. Iyon ang pangalan ng pinsan ni Jaya, ang lalaking nagrekomenda sa kanya para magtrabaho sa mansyon. Parang isang balde ng nagyayelong tubig ang ibinuhos sa kanya. Ang mga piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang nakakatakot na paraan. Si Marco ang nagpasok kay Jaya sa mansyon. Si Marco ay may utang at konektado kay Cassandra. Si Jaya, ang inosenteng probinsyana, ang nagkataong nasa tamang lugar at tamang panahon para iligtas siya? Hindi maari. Ngunit ang laso ng pagdududa na minsan nang sumira sa kanya ay mabilis na kumalat. Bumalik ang lahat ng sakit ng kataksilan ni Cassandra, ang mga inosenteng mata, ang mga matatamis na salita. Iniwan niya ang lahat ng kanyang ginagawa at mabilis na umuwi. Naabutan niya si Jaya sa sala, masayang nag-aayos ng mga bulaklak. Ang nangiti nito nang makita siya ay tila isang insulto. "Cyrus! Ang aga mo yata?" Hindi siya ngumiti pabalik. "Kilala mo si Marco Reyes, tama? Pinsan mo." Nagulat si Jaya sa biglaang pagbabago ng tono nito. "Oo, bakit?" Lumapit si Cyrus. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Bumabalik sa dating senyorito na kinatatakutan ng lahat. "Nagsabwatan ba kayo?" "Ano?" Nalilitong tanong ni Jaya. "Kayo ba ni Cassandra ang nagplano ng lahat ng ito?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng pait. "Ang pagpasok mo dito, ang kidnapping, ang pagiging bayani mo. Lahat ba yun ay isang malaking pag-arte, Jaya? Sabihin mo sa akin, plano niyo ba to?" Bawat salita ay parang isang punyal na itinarak sa puso ni Jaya. Ang lalaking kahapon lang ay nagsabing mahal siya ay ngayon. Tinitingnan siya na parang siya ang pinakamasamang kriminal. "Cyrus, paano mo nasasabi iyan?" Umiiyak na tanong ni Jaya. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Jaya na nasa ibabaw ng mesa. Sabay silang napatingin dito.
Isang text message mula kay Marco. Binasa ito ni Cyrus ng malakas. Ang boses ay puno ng panunuya. Makipagkita ka sa akin ngayon. Nasa panganib ang nanay mo. Ang mga salita sa text message na sinamahan pa ng malamig at mapanghusgang titig ni Cyrus ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Jaya mula sa isang magandang panaginip patungo sa isang masamang bangungot. Ang nanay niya nasa panganib at si Cyrus hindi siya naniniwala sa kanya. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa pisikal na sampal na natanggap niya mula kay Doña Eleanor. Ang sakit ng pagtataksil mula sa taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso. Cyrus, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala akong kinalaman dito. Maniwala? Mapaklang sagot ni Cyrus. Paano ako maniniwala kung ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa'yo? Isang perpektong bitag Jaya at ako, ang tanga, nahulog na naman. Hindi na niya kayang marinig pa ang mga salita nito. Ang pag-aalala para sa kanyang ina at ang sakit na dulot ni Cyrus ay masyadong mabigat. Wala siyang ibang naisip. Kailangan niyang puntahan si Marco. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Tumalikod siya. Saan ka pupunta? Malamig na tanong ni Cyrus. Tatakasan mo na ba ang mga kasinungalingan mo? Hindi lumingon si Jaya. Pupuntahan ko ang pamilya ko. Sabi niya, ang boses ay basag. At pagkatapos, tumakbo siya palabas ng mansyon. Dala-dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Sinundan niya ang direksyon na ibinigay ni Marco sa isang naunang text. Dinala siya nito sa isang luma at abandonadong bodega sa isang tahimik na bahagi ng syudad. Ang lugar ay nakakatakot at isang masamang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Nanginginig niyang itinulak ang malaking pinto ng bodega. Madilim sa loob at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga butas sa bubong. Marco? Nanginginig niyang tawag. Nasaan ka? Nasaan si inay? Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa dilim. Wala dito ang nanay mo, Jaya. Lumabas si Marco mula sa likod ng isang tumpok ng mga kahon, ngunit ang mukha niya ay iba na. Wala na ang nag-aalalang ngiti. Napalitan iyon ng isang malamig at kalkuladong tingin. Bakit, Marco? Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Jaya, umaatras. Simple lang, pinsan, sabi ni Marco, habang dahan-dahang lumalapit. Kailangan ko ng pera, malaki, at may isang taong handang magbayad ng malaki para masira si Cyrus Salvation. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Ang pag-aalala, ang biglaang pagdalaw, lahat ay kasinungalingan. Ikaw, bulong ni Jaya, ikaw ang may pakana ng kidnapping. Tumawa si Marco. Hindi lang ako, may kasosyo ako. At mula sa isa pang madilim na sulok ng bodega, lumabas ang isang figura na nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa sementadong sahig. Hello, Jaya, sabi ni Cassandra. Isang matamis at nakakalasong na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang babae mula sa litrato. Ang multo mula sa nakaraan ni Cyrus. Ang galing ng plano, di ba? Pagpapatuloy ni Cassandra, umiikot sa paligid ni Jaya na parang isang ahas na tinitingnan ang kanyang biktima. Sino ang mag-aakala na ang isang hamak na katulong ang magiging susi para makuha ko ang lahat? Dapat kitang pasalamatan dahil sa'yo, naging mas madali para sa akin na sirain ulit siya. Ang sakit siguro, no? Ang paniwalaan ka niya at pagkatapos ay malaman na isa ka lang palang pain. Ngayon, naintindihan na ni Jaya ang lahat. Siya ay isang piyesa lamang sa isang masalimuot na laro ng paghihiganti. Hindi kayo magtatagumpay, sabi ni Jaya, sinusubukang magpakatatag. Tumawa si Cassandra.
Kinuha niya ang cellphone ni Jaya mula sa kamay ni Marco. Sa tingin mo? Dinial niya ang numero ni Cyrus. Nang sumagot ito, inilagay niya ito sa loudspeaker. Cyrus, darling, malamig na sabi ni Cassandra. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya bago marinig ang naninigas na boses ni Cyrus. Cassandra, ang galing mo talagang pumili ng mga babae. No? Nanunuyang sabi ni Cassandra. Una ako, tapos itong basahan na to. Pareho kayong naging tanga. Nasaan si Jaya? Maring tanong ni Cyrus. Nasa tabi ko lang siya. Mukhang malungkot. Sabi ni Cassandra. Pero pwede mo siyang iligtas. Simple lang. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, ilipat mo sa pangalan ko ang 50% ng shares mo sa kumpanya. O pangalawa, tumigil siya para sa isang dramatikong epekto. Pumunta ka dito para kunin ang bangkay ng munti mong tagapagligtas. Sa kabilang linya, nabalot ng nakabibinging katahimikan ang opisina ni Cyrus. Ang bawat salita ni Cassandra ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Pinapaalala sa kanya ang kanyang pinakamalaking pagkakamali, ang pagdudahan si Jaya. Ang boses ni Cassandra, puno ng paghihiganti. Ang text message ni Marco, ang pag-alis ni Jaya na puno ng sakit. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Isang perpektong bitag, hindi para sa kanya, kundi para kay Jaya. At siya, sa kanyang pagiging bulag sa nakaraan, ang mismong nagtulak dito sa kapahamakan. Huwag na huwag mo siyang sasaktan, Cassandra, sabi ni Cyrus. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik na kayang magpayanig ng bundok. Kung may mangyari sa kanya, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. Isang tawa lang ang isinagot ni Cassandra bago niya ibinaba ang tawag. Sa isang iglap, nawala ang CEO na si Cyrus Salvacion. Ang natira ay isang lalaking gagawin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Hindi siya tumawag ng pulis, hindi pa. Hindi niya isusugal ang buhay ni Jaya, pero may isang taong nakarinig ng lahat. Nakatayo sa bahagyang bukas na pinto ng opisina ni Cyrus, narinig ni Doña Eleanor ang buong pag-uusap. Ang kanyang mukha, na laging matigas at puno ng pagmamataas, ay biglang nanghina at napalitan ng takot. Hindi takot para sa yaman o pangalan ng pamilya, kundi takot para sa isang inosenteng buhay na siya mismo ang nagtulak sa panganib. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Jaya hindi bilang isang katulong o isang banta, kundi bilang isang babaeng nagmahal sa kanyang anak, isang pagmamahal na handa nitong ipaglaban kahit sa harap ng pera at panlalait. At siya, sa kanyang pagiging makasarili, ang sumira dito. Habang si Cyrus ay mabilis na kumikilos, tinatawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng security para i-trace ang tawag. Si Doña Eleanor naman ay pumasok sa sarili niyang silid. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang listahan. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang makapangyarihang general, isang matandang kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Ricardo, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko ang tulong mo. Ang buhay ng magiging manugang ko ang nakataya. Sa loob ng bodega, itinali ni Marco si Jaya sa isang upuan. Pasensya na, pinsan, sabi nito, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Wala akong pagpipilian. Lagi kang may pagpipilian, Marco, sagot ni Jaya. Ang takot ay napalitan na ng tapang. At pinili mo ang maging masama. Manahimik ka. Sigaw ni Cassandra. Sinampal si Jaya. Mag-ipon ka ng lakas. Baka kailanganin mo yan mamaya. Ilang minuto lang ang lumipas ng isang kotse ang huminto sa labas. Si Cyrus, mag-isa. Pumasok siya sa bodega. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Nagpapakitang wala siyang armas. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap si Jaya. Nang makita niya itong nakatali ngunit ligtas, isang bahagyang ginhawa ang dumaan sa kanya. Nandito na ako, Cassandra,
sabi ni Cyrus. Ang tingin ay nakapako sa babaeng minsan niyang minahal. Pakawalan mo na siya. Hindi ganon kadali, Cyrus. Ngumisi si Cassandra. Inilabas niya ang isang dokumento at isang pluma. Pirmahan mo muna to. Habang dahan-dahang lumalapit si Cyrus, si Jaya naman, gamit ang lakas na dulot ng adrenaline, ay pasimpleng kinikis-kis ang lubid na nakatali sa kanyang mga kamay sa isang matalim na pako sa likod ng upuang kahoy. Alam mo, Cyrus, sabi ni Cassandra habang pinapanood siyang maglakad. Pareho lang kayo nitong basura mo. Pareho kayong mga martir, kaya bagay lang sa inyo ang mamatay ng magkasama. Iyon ang hudyat. Mula sa likod ni Cassandra, biglang sumulpot si Marco. May hawak na tubo na bakal, handang ihampas kay Cyrus. Ngunit sa parehong sandali, naputol ni Jaya ang lubid. Cyrus, ingat! Sigaw niya. Mabilis na lumingon si Cyrus. Nasalag niya ang unang hampas ni Marco. Nagsimula ang isang marahas na pag-aaway. Ginamit ni Cassandra ang pagkakataon. Kinuha niya ang baril na nakatago sa kanyang baywang at itinutok ito kay Jaya. Tapos na ang laro. Sigaw niya. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, biglang bumukas ng malakas ang lahat ng pintuan ng bodega. Sumugod papasok ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Hindi ordinaryong pulis, kundi mga sundalong nakauniforme, mabilis at tiyak ang bawat galaw. Kasama nila ang security team ni Cyrus. Drop your weapon, now! Sigaw ng isang opisyal. Natigilan si Cassandra, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong gulat. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Sa kanyang pagkalito, itinulak niya si Jaya patungo kay Cyrus na abala pa ring nakikipagbuno kay Marco, umaasang makakalikha ng kaguluhan para makatakas. Ngunit huli na ang lahat. Si Marco ay mabilis na napasuko ng mga sundalo. Si Cassandra, sa kanyang desperasyon, ay nagtangkang tumakbo patungo sa isang pinto sa likod. Ngunit isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Doña Eleanor. Nakatayo siya doon, hindi na ang marangyang Doña, kundi isang inang handang protektahan ang kanyang pamilya. Hindi ka na makakatakas pa, Cassandra, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at galit na hindi pa naririnig ng kahit sino mula sa kanya. Walang nagawa si Cassandra kundi ang sumuko habang papalapit ang mga sundalo. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nakita lang ni Cyrus ay si Jaya. Mabilis siyang tumakbo palapit dito, tinanggal ang natitirang lubid sa mga paa nito, at niyakap ito ng mahigpit na parang mawawala ito kung bibitawan niya. Jaya, patawarin mo ako. Bulong niya sa buhok nito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong ginhawa, takot at pagsisisi. Patawarin mo ako sa katangahan ko, tahin sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Naramdaman ni Jaya ang mainit na likido sa kanyang balikat. Umiiyak si Cyrus. Ang malakas at kinatatakutang si Senyorito Cyrus ay umiiyak sa kanyang mga bisig. Humiwalay siya sa yakap at hinawakan ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Mga matang ngayon ay puno ng sakit at pagmamahal. Tapos na, mahina niyang sabi. Pero hindi pa tapos ang lahat para kay Cyrus. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig ng maruming bodega, sa harap ni Jaya, sa harap ng kanyang ina, at sa harap ng lahat. Ang makapangyarihang si Cyrus Salvacion lumuhod para sa isang babaeng minsan niyang hinamak. Patawarin mo ako, Jaya. Mahal na mahal kita. Sabi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Walang pakialam kung sino man ang makakita. Please, patawarin mo ang katangahan ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula sa gabing iyon sa bodega. Ang mga sugat, pisikal man o emosyonal, ay unti-unti nang naghilom. Si Cassandra at Marco ay nahatulan at ngayon ay pinagdudusahan ang kanilang mga kasalanan sa kulungan. Ang mansyon ng mga Salvacion na dating puno ng takot at tensyon
ay napalitan ng init at katahimikan. Sa kusina, sabay na naghahanda ng merienda si Jaya at Doña Eleanor. Ang dating magkaaway ay ngayon, magkasundo na nagtatawanan habang naglalagay ng icing sa isang cake. Sigurado ka bang ganito ang tamang paglagay, Mama? Tanong ni Jaya na may kaunting icing sa dulo ng kanyang ilong. Abay, oo naman. Natatawang sagot ni Doña Eleanor. Marahan niyang pinunasan ang ilong ni Jaya gamit ang kanyang daliri. Ang tatay ni Cyrus ang laging gumagawa nito para sa amin noon. Siguradong matutuwa ang anak ko kapag natikman niya ito. Ang tawag na Mama ay naging natural na sa pagitan nilang dalawa. Matapos ang insidente, si Doña Eleanor ang unang lumapit kay Jaya. Puno ng luha at pagsisisi, humingi ito ng tawad. Hindi lang para sa kanyang mga banta at panlalait, kundi para na rin sa hindi niya pagkakita sa tunay na halaga ni Jaya. Tinanggap siya ni Jaya ng buong puso at mula noon, nahanap ni Doña Eleanor ang isang anak na babae na hindi niya kailanman nagkaroon. Ang ina ni Jaya ay matagumpay na naoperahan at ngayon ay malakas na. Madalas dumalaw sa mansyon. Ang mga kapatid niya ay nakapag-aral sa magagandang paaralan. Lahat ay suportado ni Cyrus. Ayan na pala siya, sabi ni Doña Eleanor. Ang mga mata ay kumikinang habang nakatingin sa may pinto ng hardin. Nakatayo roon si Cyrus, nakasuot ng simpleng polo shirt. Karga-karga ang isang munting anghel, isang batang babae na may mga mata ng kanyang ama at ang matamis na ngangiti ng kanyang ina. Mukhang may naamoy na masarap ang prinsesa natin, sabi ni Cyrus, lumalapit sa kanila. Ibinaba niya ang bata, na agad namang tumakbo ng paika-ika patungo kay Jaya. Mama, binuhat ni Jaya ang kanyang anak. Beatrice, anak. Bulong niya, hinahalikan ng pisngi nito. Lumapit si Cyrus at inakbayan si Jaya mula sa likod. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito habang pareho nilang pinagmamasdan ang kanilang anak na kumukuha ng isang piraso ng cake. Salamat, bulong ni Cyrus sa tainga ni Jaya. Para saan? Nakangiting tanong ni Jaya. Sa lahat, sagot ni Cyrus. Sa pagtuturo sa akin kung paano magmahal muli, sa pagpapakita sa akin na may pag-asa pa pala, at sa pagbibigay sa akin ng pinakamagandang regalo sa lahat. Tumingin siya kay Beatrice. Ang araw na yon ay hindi isang ordinaryong araw. Ito ang araw ng kanilang unang anibersaryo ng kasal. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit makahulugan. Ginanap ito sa hardin ng mansyon, ang parehong hardin na naging saksi sa kanilang mga luha, pag-aaway, at sa unang pag-amin nila ng pag-ibig. Habang papalubog ang araw, namasyal silang tatlo sa hardin. Hinawakan ni Cyrus ang kamay ni Jaya. Naalala mo ba noong una kitang makita? Tanong ni Cyrus. Ang una kong naisip ay isa kang anghel na may mga mata ng demonyo. Natawa si Jaya. At ang una kong naisip sa'yo ay isa kang demonyo na may mukha ng isang anghel. Siguro, sabi ni Cyrus, humihinto para humarap sa kanya. Kailangan talaga ng isang demonyo, ang isang anghel, para iligtas siya mula sa sarili niyang impyerno. Hinalikan niya si Jaya, isang halik na puno ng pagmamahal na subok na ng panahon. Sa kanilang tabi, si Beatrice ay masayang tumatawa habang hinahabol ang mga paru-paro. Mula sa bintana ng mansyon, pinapanood sila ni Doña Eleanor. Isang ngiti ng purong kaligayahan ang nasa kanyang mga labi. Ang kanyang pamilya ay buo na. Ang kwento ni Cyrus at Jaya ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang testamento. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig na binuo mula sa katapatan at pagpapatawad ay may kapangyarihang baguhin ang pinakamatigas na puso at lampasan ang lahat ng harang ng lipunan. Ito ang kanilang walang hanggan.